Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Deacon. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo na sa Pasko ng Pagkabuhay at ipinapakita po sa atin ng atin pong mga mabuting balita kung papaanong ang pag-ibig dapat ay namumutawi sa atin pong mga buhay. Sabi nga po sa Latin, no? God is love, no? Deus caritas est. Ang Diyos ay pag-ibig. And we are all created by God. So tayong lahat bilang mga Kristiyano ay bunga ng pag-ibig. At bilang mga bunga po ng pag-ibig, no, dapat laging nakikita, laging nasasalamin sa atin pong buhay kung papaano at ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kung babalikan po natin ang aral po sa atin noong Old Testament, mayroon pong 10 commandments. Mayroong 10 utos ang Diyos. Pero sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong isang commandment. Ano po iyon? Love one another as you love yourself. Mahalin natin ang atin pong kapwa tulad ng pagmamahal natin sa atin pong sarili. At yun ang ninanais ng Diyos sa atin pong buhay. Yun ang laging ipinapakita ng Diyos sa atin pong buhay. Kung papaanong all stages of our life, tayo ay binibiyayaan ng Diyos ng Kanyang pagpapala. Bilang mga Kristiyano, hindi po ba noong bininyagan tayo, naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos? Noong kinumpilan po tayo, hindi po ba? Naranasan po natin kung paanong tayo ay pinatatatag ng Diyos. Sa banal na komunyon, sa banal na Eucharistia, nararamdaman natin kung papaanong ang Diyos ay tunay na suma sa atin. Ito po yung mga sakramento na ibinigay ng Diyos para sa atin. Mula pagkabata hanggang sa banig ng karamdaman, God sustains us. Laging naroroon yung pagpapala ng Diyos para sa atin. At sa atin pong Ebanghelyo, mayroon pong 3 bagay na ipinapakita sa atin kung papaano tayo dapat mamuhay na sumusunod sa Diyos. Una po, ipinakita sa atin na tayong lahat bilang mga Kristiyano ay kaibigan ng Diyos. Befriend of the Lord. Sabi po sa atin, ang kaibigan ay handang mag-alay ng kanyang sariling buhay. Di po ba yun ang ginawa ng ating Panginoon? Di po ba yun yung message of salvation na ninanais ipahayag sa atin ng Diyos sa atin pong buhay? Tayo ay Kanyang mga kaibigan. Tayo bilang mga binyagan ay Kanyang mga kapatid, mga anak ng Diyos. At nakikita po natin kung papaanong ang pag-ibig dapat sa atin pong buhay ang makita sa araw-araw nating ginagawa. Alam po natin na makakristiyano ang atin pong ginagawa sapagkat ito ay tama, totoo, at laging nakaugat sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Tayo ay ginawang kaibigan ng Diyos.
Sabi po sa atin, hindi po tayo mga alipin na. No? Kung nakikinig po kayo sa atin pong ebanghelyo, hindi na kayo mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. Tayo po bilang mga kaibigan ng Diyos, bilang mga hinirang, bilang mga pinili ng Diyos na sumunod sa Kanya, lagi dapat naroroon yung pag-ibig na ipinagkaloob niya sa atin. Ikalawa po, no? So una, befriend with Jesus. Second is that we are loved by Jesus. Tayo ay minamahal ni Jesus. Inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin pong lahat upang maranasan natin ang muling pagkabuhay, upang maranasan natin kung ano nga po ba yung karanasan ng pag-ibig ng Ama at ng Anak. Hindi po ba yun yung binabanggit sa atin sa first part ng ating gospel? No? Kung papaanong ang Ama ay iniibig ang Anak at ang Anak ay umiibig sa Ama. Dahil tayo po ay bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nasalamin sana sa atin pong buhay kung ano yung ugnayan natin sa Diyos, kung ano yung pagmamahal ng Diyos na ipinararamdam sa atin sa araw-araw ng atin pong buhay. Yun ang nais ng Panginoon sa atin po bilang mga tao, to experience His unconditional love for all of us. Maramdaman yung walang maliw na pagmamahal ng Diyos para sa atin pong lahat. Maramdaman at makita sa isa't isa kung papaanong ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ikatlo po na ipinapakita sa atin ng atin pong pagbasa, no, is to experience joy. Maranasan natin yung kagalakan dahil alam natin na ang Diyos ay may nagmamahal sa atin. Ang Diyos, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, no, we are redeemed. Tayo ay iniligtas. Tayo ay binigyan ng pagkakataon upang maranasan ng lubos-lubos ang pagmamahal niya. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano, no, hindi po dapat mahahaba ang mga mukha natin. Hindi po dapat namumutawi yung lungkot sa atin pong buhay. Hindi puro problema ang nakikita natin. Because we Christians are called to be joyful. Maging mga masisiyahin tayong mga tao. Bakit? Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Mayroong Diyos na palagi ang nakasubaybay sa atin. At yun yung ikinagagalak natin sa araw-araw. Yun yung ipinagpapasalamat natin na biyaya ng Diyos. Maging puno tayo ng kagalakan sa atin pong buhay dahil mayroon tayong kaibigang si Jesus. Mayroong nagmamahal sa ating Jesus. At yun ang ipinapakita sa atin po ng atin pong mabuting balita. To be friend with Jesus, and we are loved by Jesus. Mahirap po gawin minsan ang magmahal. Kasi minsan marami po tayong what if. No? Marami po tayong paano kung. Pero ang Diyos po walang pag-aalinlangan. Inialay niya ang kaniyang sarili upang tayong lahat ay makaramdam ng pagmamahal na nagmumula sa Kanya. Nawa po sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang,
Idalangin natin sa Diyos na tayo bilang mga Kristiyano ay patuloy na makapagbahagi ng pagmamahal na may kagalakan sa atin pong kapwa. Nang sa gayon, hindi lang po yung sarili natin yung makaramdam ng kagalakan, kundi ang bawat isa po sa atin na minamahal ng Diyos. Amen.